Hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Isang maulang gabi po sa ating lahat. Sana po'y may dala kayong payong. Kasi pumunta tayo dito, wala pang ulan. Ngayon, bumubuhos ang blessing. Amen? Yan. At welcome din po sa mga kabataan natin mula sa buong bikaryato ng Our Lady of Loreto. Taas ang kamay, yung mga kabataan mula sa iba't ibang parokya. Welcome, welcome. Yan. Kung kabataan yung katabi mo, pakibati siya. Salamat, nandito ka. Yan. Mga kapatid, may tanong po ako. Sino sa inyo ang nabentahan na o bumili? Lahat naman siguro tayo, bumili na mula sa isang salesperson. Anong gagawin mo kung sinabi sa iyo ng kaibigan mo, halimbawa, kaibigan, bilhin mo naman yung cellphone ko. O yan ha, cellphone. Siyempre, sasabihin mo, anong magagawa ng cellphone mo? Itong cellphone na ito, 3 oras lang ang baterya. Tapos, basag pa yung screen. Tapos, kapag gagamitin mo, iaangat mo yung kamay mo para makakuha ka ng signal. Bilhin mo na. Sige na, bilhin mo na. Anong sasabihin mo? Parang ayoko yata, wag na lang. O kaya, sasabihin sa iyo ng kaibigan mo, kaibigan, tara, magbakasyon tayo. Magbakasyon tayo. O saan tayo pupunta? Pupunta tayo sa malayong lugar. Tatawid tayo ng 7 bundok. Tapos walang tubig, walang pagkain. Tapos dala-dala natin yung mga bag natin. Halika, bakasyon tayo, sama ka. Ano sasabihin mo? Parang wag na, kayo na lang. Mga kapatid, natural lamang na kapag may paanyaya tayo sa ating kaibigan, ang sasabihin mo yung magagandang bagay. Tama o tama? Tama. Pero ang nakakapagtaka, sa ating ebanghelyo, si Jesus ay nag-aanyaya sa atin na sumunod sa Kanya. Pero bakit ganon? Ang sinabi niya, hindi makakasunod sa akin ang hindi kayang magpasan ng sarili niyang krus. Wow! Lord, ang hirap naman yatang sumunod sa iyo. Hindi makakasunod sa akin ang hindi kayang talikuran ang kanyang buhay. Tanong, mahirap yon o madali? Mahirap. Pero, ang nakakapagtaka, bakit nandito ka pa? O, di ba? Naisip mo ba yun? Ang hirap sumunod sa Panginoon, pero bakit nandito ka pa? Parang sabi ng iba, bakit nga ba? Napaisip kayo. O sige, tanong nyo sa akin, bakit? Mga kapatid, naniniwala po ako na alam nating mahirap sumunod kay Jesus, pero wala naman tayong ibang pupuntahan. Siya po ang may taglay ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya naman kahit mahirap, sumusunod tayo sa Kanya. Kaya sabi mo sa katabi mo, congratulations. Yan. Kaya lang mga kapatid, marami po sa atin, pag sumusunod tayo kay Jesus, bitin. Kulang. Kaya nga may talinhaga si Jesus,
Kung ikaw ay magtatayo ng tore, kailangan siguraduhin mong kumpleto ang pagpapatayo, hindi bitin. Kung ikaw ay makikipagdigmaan, kailangan hindi kulang, kundi sapat. Meron sa ating ganon. Sumusunod tayo sa Diyos, pero ang pagsunod natin ay bitin. Hindi 100%. O halimbawa na lang, eto may mga sumusunod kay Lord. Lord, susunod ako sa iyo, Sunday ngayon magpapakabait ako, linggo ngayon. Pero Panginoon, mula Lunes hanggang Sabado, Lord, takpan mo yung mata mo para hindi mo makita yung ginagawa kong kasalanan. Nako, bitin. O ano pa, may iba naman sa atin, marami masyadong mga pamahiin, mga anting-anting. Halimbawa, pag ako yung magbe-bless ng bahay, dito lang sa ating pamayanan, sa balik-balik, magbe-bless ako ng bahay, o di ang saya-saya, ang ganda-ganda, di ba? Pagkatapos ng blessing, pagtanggal ko ng stola, maya-maya may kukuha ng barya at ihahagis yung barya. O, ginawa niyo ba yon? Nako, magugulat ako, sandali, bakit kayo naghahagis ng barya? Anong sasabihin sa akin? Father, pampaswerte. Bakit? Hindi pa ba sapat yung blessing ng Panginoon? Kailangan mo pa ng pampaswerte? Nako, pumasok na nga ang Espiritu Santo, pinalayas mo pa nung barya. O ano pa? Meron tayo mga altar sa bahay. Nandun si Jesus, si Mama Mary, si Saint Joseph, tapos yung katabi, may pusang gumaganon. Nako! Bakit? Ay, Father, para sigurado. Ano? Hindi pa ba sigurado yung si Jesus na nakabayubay sa krus? Kulang pa ba yun? Mga kapatid, marami sa atin sumusunod sa Diyos, pero bitin. Hindi 100%. Pakisabi ngayon, 100%. Mga kapatid, pag susunod tayo kay Jesus, huwag ka nang maniniwala sa iba pa. Huwag mo nang idadalhin yung pananampalataya mo sa pera, sa kapangyarihan, sa popularidad. Nako, mahirap yun. Pero alam natin, marami sa atin, kumakapit pa tayo sa iba't ibang mga makamundong bagay maliban sa Diyos. Kaya naman ang sinasabi ni Jesus, talikuran mo ang mga bagay na iyan para sumunod ka sa akin. At maganda po yung salitang yon, talikuran. Pakisabi nga yun, talikuran. Pag ikaw po ay tumatalikod, dalawang bagay ang ginagawa mo. Una, tatalikuran mo, ibig sabihin, aalisin mo. Bibitawan mo. Yan ang una. Pero, anong pangalawa? Pag ikaw ay tumatalikod, may hinaharap ka. At sana'y ang haharapin natin ay si Kristo. Kaya mga kapatid, paanyaya sa atin, ngayong linggong ito, sumunod tayo sa paanyaya ni Jesus. Hindi bitin, hindi kulang, kundi 100%. Kaya manalangin po tayo, Panginoon, maraming salamat at inaanyayahan mo kaming sumunod sa iyo. Nawa po, buksan po ninyo ang aming mga mata at puso para malaman namin
yung mga bagay-bagay na pumipigil sa amin na sumunod sa iyo ng 100%. Nawa po, talikuran po namin ang mga bagay na ito at ikaw lamang ang aming sundin. Amen.